Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, meron po isang istorya na isang batang maliit na during the Palm Sunday ay siya po ay hindi naka-attend sa church sa kanilang tinan at siya ay nag-stay sa kanilang tahanan. At nung dumating po yung kanyang tatay ay may dala-dala po itong palaspas. At sabi niya sa kanyang tatay ay curious po siya, sabi niya, "Dad, bakit ka may hawak ng palaspas?" Sabi niya gano'n. Sabi nung ama po, alam mo, si Kristo ay dumating nung araw na ito, at kaya po may palagpas tayo at inaalala niya. Wow! Sabi nung batang maliit na yan. Ngayon pa ako na-absent ng Sunday at namiss ko ang pagparito ni Kristo. Sabi niya. Today is Palm Sunday. Siguro napapansin niyo, kahapon pa ako ay marami kayo makikita mga palaspas sa mga malapit sa mga church at ngayon pong umaga. At ito po yung pag-uusapan po natin ngayong umaga na ito po yung hinango sa apat na gospel o sa ating pong Biblia. At habang ang ating Panginoon ay nakasakay sa asno, ang mga tao po doon ay nilalatag ang kanilang mga damit, mga balabal, at sila'y sumisigaw at pinawaway-gagay yung mga sanga ng mga palaspas noong araw na yun. At kaya dito po natin nakuha, sinasabik natin yung Palm Sunday. Ito po yung araw na sinasabik natin. At bago po dumating yung Biyernes Santo na kung saan ay pinako ang ating Panginoon at namatay dahil sa kasalanan ng bawat isa. Ngunit doon po sa kanilang pagsasaya at that time ay may mga tao po doon na siguro po sa ating pong panahon ngayon ay makapag-relate po tayo o makikita po natin sa ating mga kapaligiran. Mayroon po apat na grupo ng tao, na-represent ng tao po doon, yung pong present at that time, sa triumphal entry, habang ang ating Panginoon ay papasok sa Jerusalem. Yung unang pong tao ay yung joyful expectant. Yung po yung mga masasayang tao na mayroon silang inaasahan na gagawin ng ating Panginoon at that time. So, open your Bible to Matthew chapter 21, verse 6 to 9. Ang sabi po dito, babasahin ko po sa inyo sa Tagalog version, sa verse 6, sa 21. Lumakad nga ang mga lagad at ginawa ang inuutos na Jesus. Dinala ay nahing asno at ang bisiro, isinapi nila sa likod ang mga ito, ang kanilang balaban at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balaban sa daan, ang iba naman pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsigaw ang mga tao na uunat sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David, pagpalain na dumarating sa ngalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. Napakaganda po, ano? Bakit po kaya sa asno sumakay ang ating Panginoon? Sumakay po sa asno to fulfill the prophecy doon po sa Zechariah chapter 9 verse 9, no? Na ang sinasabi po ay ganito. Sa Zechariah chapter 9 verse 9, ang sabi po, "Sayon, magalak ka at magdiwan, umawit ka ng malakas o Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumarating na, mapagwagi at mapagtagumpay at mapakumbaba, siya'y nakasaray sa isang bisirong asno." Isa may fulfillment ng prophecy. Long time ago, bago po naganap ang mga bagay na ginawa ng ating Panginoon, pinili niya po sumakay sa donkey upang ipakita yung kanyang kingship. No? Alam niyo po kasi, ang hari ng araw na yun, pagka in time of peace, ay sinasakyan niya po ay yung asno. No? Hindi po yung kabayo ng pangyera, kundi po ang asno. No? At within the crowd ay meron pong mga tao, mga iba't ibang uri ng tao na talagang sumisigaw ng papuri sa ating Panginoon. Unang-una po ay yung kanyang disciple, makikita po natin, no, na ito yung nanguna sa pagsigaw ng papuri
sa ating Panginoon. Kaya nga po, sa kanilang paglakad ay marami rin po ang mga tao na nagpuri sa ating Panginoon. Dito kasi, yun ang time na yung kingdom na sinasabi ng ating Panginoon, na kanya pong sinasabi sa kanyang mga disciples, the start ng ministry ng ating Panginoon. Doon po sa Matthew chapter 4, verse 17. Sabi, pagsisihan ninyong taligdan ang inyong kasalanan kapagkat malapit na ang karyanan Diyos. As we go on, habang pinag-aaral po natin ang gospel, marami po ang Panginoon na binanggit doon tungkol sa kanya. Ang kanyang mga disciples nag-thought na ito na yung time na i-establish ng Panginoon yung kingdom niya dito sa lupa. Sa mga bagay, no? Kaya nga po, sila ay masigasig talaga, no? Nagsisigawan, nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoon. Na yung time na yon, akala nila yung area ng Diyos ay establish na ng Panginoon dun sa Jerusalem. Yung pangalawa pong grupo ng mga tao din po within that yung mga sasayang umaasa ng pagtatayo ng kingdom ay yung pong mga taong nakakita po ng milagro ng ating Panginoon. That's why they praise God, no? Nagsisigawan po sila doon pagkat nakita nila kung paanong gumawa ang ating Panginoon ng milagro at kasama po sila sa mga grupong yon. Sa John chapter 12, verse 17 to 18, ay ganito po ang sinasabi. John chapter 12. Chapter 13. Sinabi niya, kinabukasan, napalitan ng makapal na taong dumalo sa pista na patungo sa Jerusalem si Jesus. Kumuha sila ng palahpat at tumaba ng sundol upang sila salubungin at ganito ang kanilang isinigaw, Hosana, purihin ang dumarating sa ngalan ng Panginoon, purihin ang hari ng Israel. So 17-18 pala po. At pagkabuhay ni Jesus kay Lazaro, ay pinanamanita ng mga nakasaksi niyon at ito ang dahilan kaya nga niya sinalubong ng gayong karaming tao nabantaan nila ang ginawa niyang kababalaghan. Wow! Kaya po sila sumisigaw ay dahil po sa kababalaghan nakita nila. Chances na hindi po nila alam kung ano yung ginagawa ng bawat isa. No? Marami po nag-expect, marami ang sumisigaw dahil sa mga iba't ibang mga kadahilanan. No? At akala nila, ito na yung pagkakataon upang itayo yung Panginoon. Alam po nila na special ang ating Panginoon. No? Alam po nila na kaya nga po nila pinoproklama na si Kristo ay ang Messiah. No? Ang sabi po sa John chapter 10:13, ay at ganito ang kanilang sigaw, Hosana, purihin ang dumarating sa ngalan ng Panginoon, purihin ang hari ng Israel. Mahal nila ang ating Panginoon. At gusto nila ang ating Panginoon ay maging hari ng Israel. But, ang isa pong pinaka-problema at that time ay uncommitted po sila na tunay na maglingkod at sumunod sa ating Panginoon. They were there, shouting, praising sa ating Panginoon, pero ito po ay self-centered na Christ-centered. May sarili po silang interes. No? Kaya po sila nagpupuri sa ating Panginoon. Unang-una, nabasa po natin, dahil sa milagrong ginawa ng ating Panginoon. Jesus healed the sick. Pinakain niya ang maraming libong mga tao. Yung pong mga demonyo ay pinalayas niya. Pinatayo niya, binuhay niya ang patay. So kaya po sila nandoon ay dahil sa milagro, naisin nila nagpupuri sa Panginoon sa mga nasaksihan nila yung mga bagay na ito. Para yung sarili nila ang kalainin din. Pangalawa, dahil gusto nga po nila na si Kristo ay luklok na hari upang sila ay makalaya
sa pagkakaalipin sa Roma, katulad ng ginawa ng ating Panginoon sa Ehipto, matagal na panahon na ang lumipas. No? Ang kanilang pong pagpuri sa ating Panginoon ay merong isang pansariling mga dahilan. Hindi dahil naniniwala sila, hindi dahil nananampalataya sila, kung hindi nais po nila may gawin ang Panginoon sa kanila. Sometimes po, ang mga Kristiyano, mas mga Kristiyano po minsan ay merong pagka-self-centered. Kapag po sa meeting ay talaga po, kasi sa meeting po ay nagpamlano na po sa youth camp na postpone at po yung ating convention. Ang sabi po ng isang pastor, kailangan magbigay tayo ng dahilan para yung mga membro o yung mga anak ng Diyos sa People's Missionary Church ay pumunta sa convention. Kailangan, ano ba makukuha nila kung sila ay pupunta sa convention? Sabi po, no? Sabi ko po sa kanila, mukhang mali ang ating ginagawa. Mukhang mali ang priority. Mukhang mali ang ating kaisipan. Kung yan ay tuturo natin sa bawat ng membro, kung ano ang makukuha nila sa kanilang pagpunta sa Nueva Ecija, kung ano ang mangyayari sa kanila, kung sila ay pupunta sa Nueva Ecija, may problema po tayong malakigan. Ang dapat po natin gawin, kaya sila pupunta doon dahil naroon ng mga kapatid sa Panginoon. Kaya sila pupunta doon. Nais nilang makasama sa pagpupuri, nais nilang makasama sa pagsamba ang buong kalipunan ng People's Missionary Church. Ganun po yung mga taong ito. They praise God. No? They sing, Hosanna, Hosanna to the highest. Blessed is the man who come in the name of God. Pero malalaman po natin, a few days later, they abandoned Christ. Even the disciples abandoned Christ. Even Peter denied Christ 3 times. Di po ba? Nung ano po ang ating Panginoon, nung tayo sa Matthew chapter 26 verse 56b, ang sabi po doon, tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Sa trial po, mag-isa ang Panginoon doon. Habang binububog ang ating Panginoon, mag-isa lang po siya doon. Yung mga sabi mo, nakatanaw sa malayo. Kasi at that time, pag ikaw ay ma-identify sa ating Panginoon, delikado ka. Pero yung time na dumadating ang ating Panginoon, pag sa Jerusalem, ang daming tao ang nagsisigawan. Ang mga disciple niya, inaasahan na siya ay magluluklok doon upang hari, ay nagsisigawan. They're bold enough to proclaim that Jesus is the King of the Jews. But nang dumating po ang pagkakataon na ito, iniwanan po nila ang ating Panginoon. Yung mga taong, maraming taong sumisigaw noon na Hosanna, Hosanna, nung dumating ang tayas ng ating Panginoon, ang sabi, crucify Him! Crucify Him! Sometimes, ang mga Kristiyano nakapaglilingkod lang minsan pag mabuti ang kanilang lagay. How about pag may dumadating pong persecution? How about pag may dumadating trial? How about pag may dumadating ng mga hindi magagandang bagay sa ating buhay? Can we still praise the Lord? Yung mga taong putong tuwan-tuwa sila ng una. Pero nang makita nila yung magiging kapalit ng paglilingkod nila sa Panginoon, ng pagsunod nila sa ating Panginoon, isa-isa nawala. Nag-iisang Panginoon na humaharap kay Pilato, kay Caiphas, kay Ana, ni isang kanyang alaga, walang nagtanong, walang sumama, kundi iniwanan ang ating Panginoon. Yes, masasaya po sila. Masasaya
saya po natin dito habang nagpupuro tayo sa ating Panginoon. Sana po pag dumating ang panahon na hindi na masaya nangyayari sa ating buhay, still, nagpupuri tayo sa ating Panginoon. Hindi kung ano makukuha natin sa paglilingkod sa ating Panginoon, kung hindi kung ano may bibigay natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, dahil siya ang ating Diyos. Amen po ba? Sabi ko nga po kahapon, hindi po yun eh. Kasi I believe, when we bless God, God will bless you. Pag naparangalan natin Panginoon, pagbigyan natin ang kaluguran ng ang hari ng mga hari, ang hari ng mga hari, pagpapalain ng bawat isa. Yun po yung tamang attitude. Yun po yung tamang puso. Kaya tayo nagpupunta, nagpupuri at sumasamba sa isang Diyos. Yun po yung uri ng tao ng panahon na yon, na nagsasaya, sumisigaw. Pero nung kailangan sila ng ating Panginoon, iniwanan nila ang kanilang hari. No? Self-serving. Kaya po sila naroon. Self-interest. Kaya po sila sumisigaw. Baka nga naman po naging hari ng Panginoon, pili na sila. No? Pero nagkamali po sila. Nung makita na lang wasak-wasak ang mukha ng ating Panginoon, kinarahan ng tinig at pinalalakad na wala mang isa na tumayo at sabihin na siya'y kasama ng tao na yun. They all denied Christ. Hindi lang po verbally, pero yun po ang nangyari pagkatapos ng kanilang pagsikap. The same group of people ay yung mga religious people. Di po ba? Lalo po yung religious leaders at that time ng mga Pharisees. Ano po yung naging reaction nila? Galit po sila, no? Naninibuko po sila. At that time na nakita po nila yung ating Panginoon ay talagang mahal na mahal na tao at napakaraming mga tao ang sumisigaw, nagpupuri sa ating Panginoon. Kaya nung makita po nila ito, ay nainggit po sila. Natakot po sila. Sa Lucas chapter 19 verse 30, sinabi sa kanya ng ilang Pariseo na kasama sa karamihan, Guro, sawayin mo nga yung mga alagad. No? Wala silang gawin. Kaya sabi natin, Panginoon, kung sasawayin, kung hindi magpupuri yan, yung bato, ang siyang magpupuri. Amen? Kung hindi kayo magpupuri, hindi po kawalan sa Diyos. Kaya ng Diyos na pagpurihin ang mga walang buhay. Nakakaya po tayo, ano? Kaya nga po sa Psalm 150, ang sabi po doon, lahat ng may hininga, magpuri sa ating Panginoon. Nung makita ng mga presayo ito, nagkaalit sila, nanibuko sila, sabi na, wag! Sawayin mo sila! Pero, napag-isip silang bandang ulit, sa John chapter 12 verse 19, nag-usap-usap para siyo. Wala na tayong magagawa. Tingnan nyo, sumusunod sa Kanya ang lahat. Pero hindi po sila nawalan ng pag-asa. Kung binabasa po natin ang gospel, hindi po sila tumigil hanggang si Kristo ay maipako sa krus. Nagkutsabahan po sila para bigyan ng hato o ng demanda ang ating Panginoon na sakdan. Nagbayad sila ng mga false witness para lamang to. Kasi naiingit sila, ay lang, gusto lang pigilan. At that time, hindi na kayang pigilan, gumawa po sila ng paraan. Kasi natatakot po sila na baka yung kanilang mga kapangyarihan ay mawala sa kanila. Na yung mga taong naniniwala sa kanila ay baka unti-unti nang mawala at mapunta sa ating Panginoon. Ngayon po, marami naman po tayo ng isa ng mga religious leaders na makikita po nito. Even the government, the communist country, the Middle East, ay talagang pinipigilan ang talagang preaching of the gospel.
Sabi nga po na isang kapatid ko doon sa mga taong kaibigan niya, yung dating kaingin, yung katwet ko sa inyo. Sabi niya, kung ang inyong relihiyon ay ang tunay na relihiyon at mabuti na sinasabi niyo, bakit natatakot kayo? Bakit pinagbabawalan ninyo na magsalita ang mga Kristiyano dito? Tama naman po talaga. Pinagmamahal niya, mabuti ka nila eh. Di ba? Pero natatakot naman sila, pinipigilan naman nila na yung mga Kristiyano ay magpahayag doon sa Saudi. Buti nga ngayon, medyo open na ito, ano? Pero katulad ng araw, hindi po talaga. Grabe talaga yun. At kaya nga po sa China noon, bakit nanonood po kang bago matulog noong, ano ba yun? Silver Black ba o ano? Doon ko nalaman na ang China daw ang pinakamalaking supplier ng Bible. Nagtatanong ako kayo, bakit nangyaring ganun? Sabi ko, tama ba? Ini-smuggle nga yung Bible doon. Ako sila pinakamalaking smuggler, na supplier ng Bible. Buti ako magpila, tinawag nga siya na gobyerna. Tingnan mo nga yan. I-search mo nga kung sino pinakamalaking supplier ng Bible. Pero marami po pumipigil sa pagsulong ng gospel. Mga religious people na makikita po natin every Sunday, no? Mga okasyon na ang kanilang iglesia ay merong gamay, nandun po sila. Pero when you present yung gospel, nagagalit po sila. No? Hayaan mo na kami dito, lalo po sa mga probinsya. Dito kami nagkamalay, dito kami isinilang, dito nagkamalay, dito lumaki, dito kami kinasal, lahat. Dito na rin kami mamamatay. Huwag mo na kami pakialaman. Hayaan mo na kami, hindi namin kailangan yan. Mga tao po nun eh. Di po ba naroon na alam nila ay galit na galit sa ating Panginoon. Marami din po ngayon, ang pagka pinapresent mo ang gospel, namiminuso pa. Namiminuso ka, no? Na talagang galit na galit. Na hindi nga kailangan, hindi yan ang kailangan ko. Kailangan ko ang trabaho. Ito ang natin, hinahanap ko sa natin yun. O, nung tinanggap niya ang Panginoon, yung trabaho, nagkaroon siya. Hindi yung trabaho kagad hinahanap niya. Di ba? Kaya nga po, marami po. Ang mga dapat na makita po natin. Ang third, ay mababasa ng third group of people, ang mababasa po natin doon sa Luke chapter 19, verse 41 to 44. Ang sabi po doon sa Luke 19, to 44. Nang malapit na sa Jerusalem at natanong niya ang lungsod, at patuloy kanyang tinangisan, sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano na pagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit digit ito ngayon sa iyong paningin. Digit ito sa iyong paningin. Alam niyo po, ito yung group ng people na willfully ignorant. Ang ibig sabihin ay na talagang alam nila pero na maangan sila. Ay po yung pagiging maangan ito napaka-dangerous thing na gawin po natin. Lalo ba higit pag ito po ay tumutukoy sa ating kaligtasan. Alam nila pero pilit nilang hindi tinatanggap yung mga bagay na ito. Marami po doon sa sumalubong sa ating Panginoon, they are familiar with the scripture. Yung mga Pariseo po nun ay familiar po sila sa scripture. Marami po doon ang mga familiar po sa scripture. Na kaya po nandoon ay dahil sinaselebrate yung Passover. Ano po ba yung Passover? Baka marami din po dito ang hindi po nakakaunawa. Yung Passover celebration po ay ito po yung tunay na pinagagawa ng ating Panginoon dahil sa pangyayari po at the time nung sila po ay alipin sa Egypto. Ito po yung pinakahuling salot na pinadala ng ating Panginoon
nung sabihin niya lahat ng panganay, no? Sa buong bayan ng Ehipto ay papatayin ng Diyos, tao man o hayop. So yung mga Israelitas ay nasa Ehipto din po. So sabi po sa kanila, magpatay kayo ng tupa bago po siya dumayan at patayin ito, dalhin nyo, at ang dugo nito ay ipunas ninyo sa mga doorpost sa lahat upang pag dumaan po ang ating Panginoon at makita yung dugo na yon, sabi niya, I will pass over you. At ito po ay tinakda ng ating Panginoon sa kanila, inutos ng ating Panginoon sa kanila sa Exodus chapter 12 verse 14. Ang sabi po doon, ang araw na ito'y pagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ni Yahweh. Buhat ngayon, pagkatapos ito, bawat taon ay ipagdidiwang nito bilang pista niya, ibibigay ng parangal sa ating Panginoon nung sila ay iniligtas, no? Doon sa anghel ng kamatayan at that time. Kaya alam po nila, kaya po sila nandoon, no? At alam po natin, no, ikaw po Diyo ay talagang inuutusan ng ating Panginoon na scripture ay ituro sa kanila. Ayan po ba? Mga bata pa sila ay tinuturuan nila sa Deuteronomy chapter 6 verse 1 to 9. Mababasa po natin yan. No? Na talagang sabi niya ay ituro niyo ito sa inyo mga anak. No? Habang kayo namamahinga, habang kayo lumalakad, ikwintas niyo ito sa inyo. Yung utos at aral ng ating Panginoon. Alam po natin na yung scriptures on the time ay available talaga. No? Upang mapag-aralan po nila. Remember the time ng ating Panginoon ay 12 years old, hinahanap po siya ng kanyang ama't ina. Saan po siya nakita? Doon po sa templo, makikipagpaliwanagan po siya tungkol sa scripture. Diba? Sa Isaiah. So, talaga pong aware po sila. At alam nila yung mga prophecy sa ating Panginoon from birth, ministry, and death. Nakasulat po yun. Kaya nga po noon dumating po yung tatlong pantas ay, yung mga pantas ay, alam po, pinatawag yung mga pantas, alam po nila. Nasabi nila kung saan. Pero, sa kabila po ng lahat ng kanilang mga kaalaman, ang sabi po sa kanila Panginoon sa Luke chapter 19 verse 4, because you did not recognize the time of God coming to you. Hindi nakita, hindi mo na-miss nila ang pagdating ng ating Panginoon nung siya'y sinang, na-miss din nila kung anong real purpose ng Panginoon sa kanyang ministry at higit sa lahat, na-miss din nila nung sila mismo ang siyang nagpapako sa ating Panginoon. Willfully, hindi nila na-recognize talaga ang ating Panginoon. Bagamat alam nila yung scripture. At alam po natin sa ating Panginoon, marami po mga available, mga resources. Mga books, Bible, TV, radio, internet. But despite of this, most people ignore. Ayaw paniwalaan. Ayaw nilang tanggapin. Bagamat alam nila kung sino si Kristo. Bagamat alam nila kung ano ang mga aral ng ating Panginoon. Bagamat alam nila kung ano ang ginawa ng ating Panginoon. Ginawa ng Panginoon na mas madali para sa atin ang makapasok sa harian ng ating Panginoon. Ginawa niya yung pinakamahirap doon sa krus ng Kalbaryo. Pero marami mga tao sa kabila ng paulit-ulit na kaalaman at nakikita nila, talagang iniotro nila, willfully ito. Sinasadya nilang kalimutan at hindi tanggapin yung mga bagay na ginawa ng ating Panginoon sa kanila. They ignore it. Kaya nga po, sabi po ng ating Panginoon sa Romans chapter 1 verse 19 to 27. Romans chapter 1, verse 19 to 25. Sorry.
Okay, ang sabi po dito, ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang. Inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likain niyang sa libutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya wala na silang may dadahilan. Verse 21, kahit nakilala na nila ang Diyos, siya'y di nila ipinarangalan bilang Diyos at pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimla ng kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmarunong, ngunit nimitaw na hangal nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ng mga larawan ng taong may kamatayan, na mga ibon, na mga hayop na may apat na paa at mga nilalang na nagsisigapan. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruming pita hanggang sa magunaw sila sa paggawa ng kahalayan sa isa. Pinaligtan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinagtingkuran ang nilalang sa halip na normalang na siyang dapat purihin magpakailanman. Amen. Alam nila, pero they willfully ignore it. Na para bang hindi nila alam. Kaya nga po napakamalaking danger po para sa isang tao na alam niya ang katotohanan and refuse to believe the truth na nasa Biblia. At ipagpatuloy niya yung kanyang mga kahangalan sa mga bagay na ito. Minsan po nag-uusap po kami mga pastor, sabi niya sa isang sekta na religion, sabi niya, may nakausap sa ministro, alam naman po nila ang katotohanan, pero sabi niya wala kaming magagawa. Bakit? Ayaw po nila maani yung mga taong nasa kanila. Kaya miski alam na yung katotohanan, tinuturo nila yung mali. Bakit? May self-interest po sila. Hindi yung katotohanan, hindi para mailigtas ang kaluluwa ng isang taong walang anak. May mga reliyon, ngunit hindi talaga ito malalim o nakasentro sa relationship sa ating Panginoon. Yung apat na grupo po na makikita po natin dito, yung mga uninformed people. Yung hindi po nila alam kung nangyayari sa kanilang pag-ibig. Para po sabi po natin sa Tagalog, para natutulog sa pansitan. Nagkakagulo na, hindi alam kung bakit. Kasi po ba? Pagpasok ng ating Panginoon sa Matthew 21 verse 10, sabi yan, nung kagulo, may mga taong namin, sino siya? No? Samantahan, sino siya? Sabi yan. Palapit na sabi ng nagtanong na, sino siya? Yung po yung mga tao na pass over naman po na coming from the different town na hindi po alam yung ministry ng ating Panginoon na gaganap doon. There are people in our community, may po na nandiyan ng mga TV, parang wala po sila talagang nalalaman tungkol sa gospel. No? Mahal na yung pangalan ng Jesus, pero wala po silang malinaw na kaalaman tungkol sa kaligtasan. Wala po silang malinaw na alam tungkol sa buhay na walang hanggan. Wala po silang malinaw na kaalaman tungkol sa impyerno at langit. Yun po yung mga uninformed, ignorant. Totally blanco po sila pagdating sa mga bagay niya. Kaya habang po ang Panginoon ay pinupuri, sino yun? Ano nangyayari? Hindi po ba? Bakit? Sino ba siya? Marami po sa ating kapaligiran na nandiyan sa ganyang kalagayan. Kailangan lang po ay ma-inform sila. Ang kailangan po ay masabi sa kanila ang katotohanan. Kaya nga po sabi ni Pablo sa Romans chapter 10 verse 14-15, Romans chapter 10 verse 14 to 15, ang sabi ito, ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano na sila makakapagnig kung walang mga ngaral? At paano makapangangaral ng sinuman kung hindi siya isinugo ayon sa nasusulat o kay inang na makitang dumarating
ang mga nagdadala ng mabuting balita. Amen! Marami po. Sa ating lang kampilingan ay maraming uninformed ignorant na talagang blanco po tungkol po sa pananampalataya. Marami po sa ating minsan, maski sa pamilya po natin, ay merong mga ganyan, mga kamag-anak tayo ng blanco sa mga bagay na ito. Ang kailangan po ay kayo. I-inform po natin sila. Sabihan po natin sila. The best way na may inform po natin sila, sa Holy Friday po, may gawain po tayo. Hello, church! Kaya ako po hindi pinadala yung tarpaulin, hindi ko pinakabit. I want you to invite personally. Hindi po mga bata, kailangan po natin dito. Yung mga merong pangunawa, yung mga uninformed ignorant na hanggang ngayon ay nabubulagan at hindi alam ang kanilang gagawin kung paano sila makakarating doon sa langit. Kayo po ang susi. Hindi po natin ginawa, hindi po pinalo ng leadership ang play na to para lamang magkaroon tayo ng gawain sa Holy Friday. Pinlano at ipinanalangin po ito upang ang mga uninformed ignorant sa ating pong barangay ay makarinig ng mensahe na nagagaling sa ating Panginoon. Huwag po nating palakpasin ang pagkakataon na ito. Huwag po natin hayaan na masayang ang pinagtaguran ng maraming mga nagbigay ng kanilang oras. Kaya nga po, kayo po ang susi upang ang gawain na ito ay mag-push through. I believe, kung tayo po'y gagawa, ang Diyos gagawa. Hello, church. Hindi ko po gusto na kayo ang nakaupo dyan. Totohanan po, kaya madalas po sinasabi sa mga tao, mga nakakataon, hindi ko gusto na kaya tayo ang nakaupo. Ang gusto po ng Diyos, ang gusto ko po, yung mga taong uninformed ignorant na nakaupo sa inyong mga upuan. Church, 100 mahigit ang kapasidad ng ating iglesia. I believe na kung tayo gagawa sa tulong at biyaya ng ating Panginoon, mapupuno yan ng mga taong wala pang pagkilala sa ating Panginoon. Invite, invite, and invite. This is your chance. Don't waste it. Sa ating pagpupuri sa ating Panginoon, bigyan natin yung buhay natin. Ito po yung isang uri ng pagpupuri, pagbibigay ng parangal sa ating Panginoon. Ito po yung isang uri ng paglilingkod na magagawa natin sa ating Panginoon na wala tayong hinihiling na kapalit sa Kanya kung hindi dahil mahal natin ang Diyos. Nais natin ang mga taong wala pang relasyon sa Kanya ay magkaroon din ng relasyon. Kung paano tayo pinago ng Panginoon ay mabago din ang kanilang mga buhay. This is your chance. Church, wag po natin sayangin. Ito po yung isang pagbibigay natin ng worship at karangalan sa ating Panginoon. Ito po yung ating pagsigaw sa Kanya upang siya'y may taas sa kalagitnaan ng maraming mga tao. Huwag po natin sayangin. I believe, magagawa natin ito sa tulong biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga po yung prayer, kaya nga po sa Wednesday, lahat po ng participant ay kailangan po narito sa Wednesday. We're going to pray for it. Amen po ba? We're going to pray for it. Pagkat wala po tayong magagawa kung hindi natin hahayaan, kung hindi natin pagkakatiwala ito sa ating Panginoon. This is the way to worship God. Offer yourself a living sacrifice, worthy and acceptable to God, which is your reasonable act